Ang Okta rin po naglabas, no? And I was surprised nung nakita ko ito kasi marami na pong pumapabor sa impeachment po ni Vice President Sara. At 83% po ay galing sa Visayas. Akala ko malakas siya sa Visayas. Mindanao, syempre alam po natin talaga, balwarte niya talaga yan. Pangalawa lang po ang NCR, 81%. So, how do you reconcile po yung kanyang trust ratings vis-a-vis dito po sa kanyang survey tungkol naman sa kanyang impeachment po? Siguro tingnan niyo muna yung framing ng question. Ang pagkakaintindi ko, doon sa mga sumusuporta sa kanya, gusto mo bang ituloy yung impeachment? Opo. So, disaggregated yan. Doon sa sumuporta, kunyari, ang sumuporta 30%. Ilan doon sa 30% ang gusto na ituloy ang impeachment? So, framing ng question. Pangalawa, doon sa actual numbers na sinabi mo, merong sektor sa ating lipunan na gustong tapusin na ito. Tapusin na natin. Kung ano man yung premyo nyo, ilabas nyo na. Magkatapusan na tayo dito so that the country can move forward. At yan ay legitimate. Kasi kung forever, biro mo nun, walang gera, may impeachment. May gera, may impeachment. Naaapektuhan rin ang bawat Pilipino sa mga nangyayari. Malayo ka man dun sa politika, maaasar ka kung parati na lamang yan ang naririnig mo at yung problema sa gasolina, yung problema sa pagkain. So itong sagot na ito, hindi porke naniniwala sila na guilty siya, pero let's get done with it and move on. So that is an expression, a legitimate expression. Who really wants to know ano ba talaga ito? Just to para po alam po na ating mga manunood, ang tinanong po doon po sa survey, do you think Vice President Sara Duterte should face trial in the Senate or an impeachment court to address the allegations against her or not? So tama nga po yung sinabi niyo, Professor Malu, na yun na nga, no, whether sila po ay pabor na siya po ay ma-impeach o para let's get it over and done with, hindi po ito yung katanungan. Gusto lang nilang kumbaga, ipatuloy yung impeachment, no? Parang ang sabi mo, para alam na po natin, karapat-dapat ba siyang matanggal o karapat-dapat po ay itigil na to dahil wala naman pong basehan. Tama ho ba? Tama yun, Pat. At saka ang isang mahalaga dyan is, sa tingin ko yung sub-narrative dyan is gawin patas. Kasi nagdesisyon na ang Supreme Court, di ba? Nasabi, ilagay nyo sa tamang prospekto, ilagay nyo sa tamang procedure. Knowing that, sinasabi ng taong bayan, tuloy na natin nang matapos na.